kwento ni Emil at ang mga aswang sa LRT. Ang pangalan ko ay Emil. Minsan, sumakay ako ng LRT sa isang mainit na hapon. Sa tabi ko, may nakatayo na isang magandang babae na may kutis na tila pinuti ng alabaster. Napansin kong tila siya ay hindi mapakali. Umiikot ang kanyang ulo sa paligid habang may mga pagkakataong yumuyuo siya. Umaasa akong ang dahilan ay hindi dahil sa akin, pero sa huli, nagpasya akong kausapin siya. May bumabagabag ba sa'yo? Tanong ko. Humarap siya sa akin para bang nag-aalanganin ng mga pagdududa. Walang balak na pilitin siya at nang bumalik ang kanyang tingin sa paligid, naglamang siya. Huwag kang magpapahalata na nag-uusap tayo, bantas niya, dahil baka may makahalata. Sinong sila ang tinutukoy mo? Tanong ko, sabik na malaman ang meron. Pero bilang paggalang sa kanyang kahilingan, hindi ako umikot sa kanya. May mga aswang. Sagot niya, tinutukoy ang iba pang mga pasahero sa tren. Nakasakay sila dito ngayon. Namangha ako. Sa isip ko, posibleng may sayad siya. Gayunpaman, nagkamali ako. Nagpakatatag ako at tinanong, paano mo nalaman? Amoy na amoy ko sila. Sagot niya, dumaloy ang takot at pagdududa sa akin. Baka isa rin siyang aswang. Sino-sino sa kanila? Nangungulit ako. Hindi ko maaring sabihin. Aninin niya, mahigpit ang pag-iling nito. Manganganib ang buhay ko, pati na rin ang buhay mo. Ano bang ginagawa mo rito kung ganon? Tanong ko, naguguluhan. Sinamba niya ang kanyang ulo at lumingalinga muli. Sa hindi inaasahang pagkakataon, bumaba siya sa isang istasyon. Tahimik na hindi man lang ako pinagpansin habang ako'y natatanaw sa kanyang pag-alis. Nag-iisip ako, totoo kayang hindi siya naluloko? O ako lang ang pinagtitripan? Bago ako bumaba, may 3 lalaking sumabay sa akin. Tinapik ng isa ang likod ko at bumulong. Huwag kang matakot. Pirit pa ang araw, hindi ka namin gagambalahin. Ngunit nagulat ako sa kanilang tawanan habang sila'y naglalakad palayo. Karanasan ni Tina sa CR ng LRT. Isa akong regular na pasahero ng LRT. Pangalan ko pala ay Tina. Sa mga nakaraang araw, nagkataon na ako'y nakaranas ng hindi malilimutang karanasan. Habang ako'y bumabiyahe, bigla na lang akong kinabahan sa sakit ng aking tiyan. Pahilan nito parang humihilab. Sa kabila ng hindi ko pa dapat pagbaba, nagpasya akong bumaba para makahanap ng banyo. Swerte ko at may CR sa istasyon. Itinuro ng gwardya kaya't nagmadali akong pumunta roon. Pero sa aking pagdating, nakasara ang pintuan. Kumatok ako at may sumagot. Sandali lang. Habang nag-aantay, unti-unti tayong pinipigilan ng mahigpit na pangangailangan. Sa paglipas ng ilang minuto, nagpasya akong kumatok muli. Paulit-ulit na tugon mula sa loob ng matandang boses. Sandali lang.
Dahil dito, napawisan na ako sa sobrang darang-daramdam. Kailangan ko na talaga! Sigaw ko at palakas na ang pagkakatok. Sa kabila ng bawat sagot mula sa kanya, sumabog ang sumikot na kanyon sa aking tiyan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, may babaeng staff na lumapit at ibinigay ang susi sa akin. Pinaumanhin niya ako. Dinisinfect kasi kanina. Payo ko, bilisan mo. Nang marinig ko ito, tila napawala ang sakit ko sa tiyan. Nasa CR ba si ate? Nangangamba akong umuwi ako nang hindi siya makita. Okay lang ba samahan mo akong mag-CR? Kahit napapakamot siya sa ulo, pinagbigyan niya ako. Habang nasa loob ako, naisip ko ang boses ng matandang babae na parang nag-aalala sa akin. Parang ang mga salita niyang sandali lang ay umaaliw sa akin sa bawat hakbang habang ako'y nagmamadali. Nang makalabas ako, hindi na ako tumingin ulit sa CR. Mula nang umalis ako sa istasyon, dala ko ang takot sa boses na iyon sa aking isipan. Kwento ni Dylan, ang Ghost Hunter. Isang gabi, nagpasya akong ibahagi ang aking kwento. Tawagin niyo na lang akong Dylan. Noong taong 2000, naganap ang trahedya sa Rizal bombing kung saan 22 katao ang namatay at mahigit sa 100 tao ang nasugatan. Ang kanyang dahilan, bahagi ng bombing series sa Metro Manila, lalo na sa LRT Blumentritt Station. Hindi ko alam kung paano, ngunit sa loob ng 20 taon, nananatili ang mga kaluluwa ng mga nasuway roon. Minsan, nagpunta ako sa Maynila mula Mindanao para mag-ghost hunting. Grabe ang takot ko sa karanasang yun. Hindi lang ang mga nasuway ng bombing ang nandoroon. Marami pang ibang kaluluwa. Minsang nagmansid ako, nakita ko silang naglalakad na tila mga zombie, bagamat walang isa ang makakapansin sa akin. Nais sana kong kulungin sila sa aking ghost box, pero ang awa ko sa kanila ay nagtagumpay. Halos lagi akong nananalangin para sa kanilang kapayapaan habang sila'y paikot-ikot ng walang katiyakan. Umuwi ako sa aking binatang sariling bayan, bitbit ang takot at ang mga alaala ng mga kaluluwang hindi matahimik. Hindi ko na malilimutan ang mga boses na iyon at ang mga mitsa ng kasaysayan sa mga transportasyon na tumatawid sa kadiliman.